yung first question ko kay Ses muna. Yung once na napanood ko ng mga manonood, ano yung, once na mapanood itong pelikulang Kapalit ng mga manonood, ano yung parang gusto mong marinig sa kanila na ito pala si Ses? Dito kasi sobrang binuhos ko din talaga lahat eh. Hello? So gusto kong makita nila yung talagang totoong Ses, kung paano mag-acting. Yeah. Ayun. Kasi nung mga nakaraang movie ko rin kasi, maikli lang. So like, for sure ako ngayon, dito nila makikita. Yung talent mo, parang yung second naman kay Matt na lang. Yung pinaka-tumatak sa akin kasi na character na yung portray was yung kay Jeric sa Haliparot. Which is parang magaling kasi yung pagkakasulat and then natapatan mo nung performance mo na very remarkable. Na, kasi nagkaroon ng parang yung sa climax part na i-deliver mo yung parang intense na hinihingi sa character. And then seeing the trailer, parang may gano'n na naman na may angst na nakakatawag pansin agad. Ngayon yung tanong ko, sa tingin mo ba parang malalampasan nung Jeric na character mo sa Haliparot tong nandito sa Kapalit? Actually, nung nabasa ko yung script, sabi ko parang may hawig to sa Haliparot. Pero, nung ginagawa na namin, then working with Direk Carlo, tapos kung paano yung treatment niya, paano yung atake niya, parang na-realize ko na, iba pala. So, totally iba siya. Pag binasa mo lang plain yung script, masasabi mo lang na, parang ganun ulit. Pero hindi. Iba yung ginawa ni Direk Carlo dito. And excited rin ako mapanood. Sana, nagawa ko yung gusto ni Direk Carlo palabasin. Kasi maganda siya. At pag may direct kasi si Direk Carlo parang parang may utak. Yung utak niya parang nandun na sa finished product. Alam niya yung gagawin niya. Kaya alam niya kung saan niya kukunin. Alam niya kung saan siya kakat, saan siya hinto. So parang sa amin, medyo pressure din. Kasi parang nagagawa pa namin yung napipicture ni Direk Carlo. So sana maganda yung kalabasan. At kung sakali man mahigitan niya pa yung sa Haliparot, thankful ako doon at hopefully. Okay. And then yung last na lang kay Direk Carlo. Kasi yung sa Maniac kasi parang akala yung pag pinanood mo siya sa umpisa akala mo simple lang din yung atake, yung kwento. Pero yung atake pala is parang naglaro ka dun sa storytelling na parang may mga flashbacks, may surprises sa dulo. But you mentioned na ito is sinulat mo. Pero dito kasi sa Kapalit, the script was offered to you. Pero meron ka bang say kapag pipili ka ng script na dapat is, kumbaga meron ka rin say kung fit ba to sa brand na gusto mong ilagay sa filmography mo? Actually, siguro kaya pinili rin po ako, sir, na mag-direct nitong project because may halong suspense. Para sa akin kasi, parang yun yung gusto kong genre talaga, suspense. So, like Maniac, may halong suspense, di ba? Towards the end. So parang ganito rin yung feel ng Kapalit. And kaya siguro, i-adagdag ko lang kaya siguro parang medyo parehas yung feel kay Matt kanina. Kasi yung writers ng Haliparot, sila yung nagsulat nito. Yun. So, yun. Ganun lang siya. Ganun yung, kaya siguro pinili ako because suspenseful yung sinulat nila. At saka parang ang bilin kasi sa akin ng boses, ingatan ko talaga yung story kasi paborito nila yung Haliparot eh. So, kaya nung binigay sa akin, medyo dagdag pressure yun kasi nga isa sa mga favorites yung yung project na pinanggalingan ng ng writers ng story nito.
So, yun. Okay. Ano yung naging parang peg mo on visuals? Visual ng pelikula? Kasi parang nakikita ko medyo dikit siya sa Parasite. May mga ganun ka bang inspiration? Well, pag gumagawa kasi po ako ng film, tinitingnan ko muna talaga yung venue. So, kasi nakita ko naman na yung cast, minsan yung mga shots ko, inuhugot ko yun talaga sa sa kung ano yung itsura ng location, ganyan. Doon ako nai-inspire eh. Kasi, frustrated akong architect eh. So, kaya siguro ganun yung mga yung mga shots ko. Maski doon sa Maniac, ganun din eh. So, minsan nabibida ko yung architecture, kung mapapansin nyo. Yun. Tapos nagdag ko lang dun sa question mo kanina, kung meron akong say sa Well, because paborito kong maglagay ng parang ganun yung parang sa Maniac na pag ganun. Hinirit ko yun sa writers nito simula nung kasi may concept na sila eh. So hindi pa sinusulat yung screenplay. Hinirit ko yan. Hindi nag-work kasi. So yun lambing ko lang sana sa kanila pero kasi parang sana signature ko yun eh. Because I have written another screenplay din na hopefully yun yung next namin. Ganun yung yung atake. So, pero yun nga, nakita ko rin na parang hindi yata babagay dun sa mas maigit na straightforward kwento. Yun po. Thank you, sir. Sige po. Salamat. Okay na. Thank you very much. That was Mark Magadia of Maganda Ba Movie. For our next batch, please do stand by Naz Tabares of Pelikula Mania, Trixie Daos, a TikTok content creator, Mark Rabador of Entertainment Web and Grabador, and Roldan Castro of Abandon Tonight. Our next special will be coming from Naz Tabares of Pelikula Mania. Hello, ang K-Direct po. Base kasi sa trailer, parang mataas yung level ng drama ng movie. So, masasabi niyo ba na mataas yung level ng drama? Paano niyo nag-treat it? Well, iba-iba naman yung emotions na lumabas dito sa film. Siguro nagkataon na na medyo tense yung mga napili namin because it's a trailer, no? So, pero pag sa film, kung ang question is intense ba, sobrang intense yung drama, may mga parts na intense. Pero para sa akin, importante kasi na ma-feature ko yung mga moments na yun ng tama, ng sakto lang, hindi masyadong sobra. Kasi baka mamaya ma-overpower niya yung... Kasi it's a sexy film din eh, no? So ma-overpower niya yung sexiness ng pelikula. And towards the end kasi, parang naging suspense film na eh. Simula nung third act actually, by the end of the second act, parang humigpit na yung yun yung feeling na sana kino-convey ng film sa mga manonood na pagdating sa end ng second act, parang nakakulong na tayong lahat. So yun doon naman yung very intense na kasi doon yung makikita yung characters nila na talaga naging intense na all throughout hanggang matapos na yung film. Nabigit niyo yung sexy. So, masasabi niyo po ba na kasing level nung intensity nung drama yung mga sex scenes? Mga sex scenes? Hopefully. Hopefully. Pero, dito kasi sa film na to, yung mga, kudos din sa writers kasi nag-blend yung yung bed scenes o sex scenes sa story. Hindi siya yung basta sumulpot na lang. Kailangan lahat ng ng bed scenes. And explain din naman namin sa kanila yun. And nung nabasa naman nila yung screenplay, they agreed naman, sa kailangan to, parang ganyan. To the point na, actually nagbawas pa kami ng kasi sobrang intense ng mga ng mga sex scenes. And sa sobrang hindi na namin kinaya yung intensity, bawasan natin. Sabi namin, yung number ng bed scenes. Kasi, pag binasa niyo yung script, magaling yung writers kasi binabasa mo pa lang, very descriptive sila. Hindi katulad ng ibang mga screenplays na nabasa ko na minsan, ikaw na yung bubuo sa utak mo, di ba? Pero ito, kung paano gawin, kung paano yung hagod, mga gano'n very,
very entertaining siya basahin actually. Para siyang novel. So, sa sobrang nag-usap kami, saan kaya natin? Kami, hindi na kayanin ng tao itong ganito. Kasi the movie is 1 hour and 51 minutes. Kung hindi namin babawasan, parang gladiator na yung haba ng film. Yun po. Comment na dun sa sex scenes na intense, ma-intense. Sarap masasabi ko eh. Ang dami eh. For sure, Kisses, siya yung may mas masasabi kasi siya talaga yung... Hindi ko alam kung baka may isang araw doon, puro ganun yung ginawa ni Ses eh. Sobrang dami talaga. Saka intense siya, especially pag yun nga, gaya siya namin direct, pag binasa nyo kasi yung script, doon pa lang eh. Parang ma-feel mo na yung intensity. What more kapag yung kailangan na namin gawin, diba? So, yun. Ayun. Sa totoo lang, kinausap ko si Direk kung baka pwede bawasan konti yung bed scene. Kasi ang dami talaga. Ang ganda, pero may mga positions akong parang hindi ko kaya gawin. Hindi ko alam kung bakit kasi siguro hindi ko siya na-experience, kaya ganon. Pero ayun, pinabawasan ko yun kay Derek. Kinausap ko siya ng sabi ko, Derek, baka po pwedeng pabawasan po or like palitan yung position na gagawin namin dalawa. Kasi sobrang kinakabahan ako. Ando din yung pressure, ando din yung takot. Parang iniisip ko na shocks, ano ba magiging itsura ko dito pag ginawa ko yun. So like, hindi okay sa akin yung position, pinalitan ni Direk, agad-agad. Yeah. Thank you. Thank you very much. That was Nas Tabares of Pelikula Mania. For our next question, we have Trixie Daos, a TikTok content creator. Good afternoon, everyone. I have my first question for the cast. Dahil na-suspense tong genre, I wonder, ano yung naging real-life suspense sa inyo? Like, was there an incident in the past na like super nagpakita sa inyo? Sorry po, pwede May real-life incident ba na nagpakaba sa inyo in the past? Parang ang hirap ikwento. Sige na lang. Kwento na natin. Sige, to make it, plainly, bahala na kayo mag-imagine kung paano nangyari. So, at that time, siguro mga 15 years old ako. 15, 16. I'm not sure. Tapos meron ako naging girlfriend na mas older sa akin. Tapos punta kami sa bahay nila. Ganyan. Then, syempre, usually naman, diba, receiving area sa sala. Ganyan. Then from there, of course, kung ano man yung pwedeng mangyari sa dalawang lovers, ganyan. Tapos yung mommy niya nasa taas lang. Tapos tinatawag na siya, tapos maririnig mo yung step sa hagdanan, pababa na. So, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko at that time. So, yun yung pinaka-suspense na experience ko before. Hi! Paano ko ba ikukwento? Siguro yung akin, yung first time ko magkaroon ng experience. And then, nanonood kasi ako noon ng parang anime ihaw. And then, biglang nag-knock yung mom ko. Nag-try kasi ako alam niyo yung unan na nilagay ko siya sa legs ko. Ano ba ako nun, bata pa ako noon. Ay, kasi yung hindi ko makalimutan. Nalagay ko yung unan sa legs ko and then parang nag-grab lang naman ako ng konti. Kasi nga may dumaan sa feed ko noon. So
So parang pinanood ko siya ng very slight. And then parang ginaya ko. And then pag ng mami ko, nahuli niya ako. Sabi niya, ano ba yung ginagawa mo, kababatang babae mo, ba't ginagawa mo yung mga ganyan? And then, ayun, siguro kapag gusto ko siya ulit gawin, sa CR ko siya nagawa. Oo, sa CR, pero hindi, ano yun, 2 beses lang nangyari yun eh, kasi nga, kinabahan na ako ng sobra na hindi ko na inulit. My second question is for Carlo. You mentioned